Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Una sa lahat, napakaganda ng mga ginagawa ng mga taga Southern Police District. Ano po ba yung Southern Police District? Ang nasasakupan po ng Southern Police District, Pasay, Parañaque, Las Piñas, Taguig, Pateros, Parañaque, Muntinlupa. Bakit kamo? Kasi ang dami po nilang accomplishment. Halos araw-araw may mga nahuhuli sila ng mga kriminal. Lalong-lalo na po ito take note sa mga nahuhuli nila, karamihan dito, mga wanted person. Ito po yung mga nilabasan ng warrant of arrest na mga tao na pinaghahanap ng ating batas na pananagutin sa mga crime o mga kasalanan nilang lumabag sa ating batas. Ang nakakatawa lang po dito at ang laki ng pinagkaiba. Bakit kamo? Itong mga taong ito, nahuhuli sila pero buhay silang kinukuha. Hindi po sila pinapatay ng ating kapulisan. Dahil ang sabi nga ni Chief PNP General Nicolas Torre, dapat buhay ang mga hinuhuli ninyong mga taong naglumalabag sa ating batas. Di ba napakaganda? Kayang-kaya naman pala nahulihin ng mga tao na mga lumabag sa batas na kunin na buhay sila. Hindi yung pinapatay. Di po ba? At ito pa po, take note may mga tao na nahuhuli sa mga ipinagbabawal ng gamot, pero nakukuha nila ng maayos. At take note, hindi din pinapatay. Napakaganda. Bakit? Kasi ang naalala ko nga po mga kaibigan, yung sinasabi nung dating namumuno ng PNP na si Police General Francisco Marbel, na kahit kriminal, may karapatan mabuhay. Dahil ang buhay ay mahalaga, dapat bigyan natin ng chance ng mga taong nagkakasala. Siguro may nagawa man silang pagkakamali o labag sa batas dahil sa kahirapan, pero hindi dahilan para pag ginuli may papatayin, di ba? Kaya nga, salute ako ngayon sa ating kapulisan kasi sa nakikita ko, ang ganda ng ginagawa nila. Pinatutupad nila ang batas sa tamang paraan, sa tamang proseso, at higit sa lahat, meron silang iniisip na tinatawag na karapatan pantao. Yan ang leadership ng kasalukuyang National Capital Region na si Police Major General Anthony Aberin. May pagmamalasakit, may pagmamahal sa mga tao kahit nagkasala. Dahil na rin po yan sa paggabay ng pamumuno ng Philippine National Police, Chief PNP Nicolas Torre. Panoodin po natin yung mga nahuli at higit sa lahat, yung mga taong nagpapasalamat sa mga nagawa ng ating kapulisan dyan po sa Southern Police District. Dial 911, darating sila. Huwag na kayong maghanap ng pulis sa presinto sapagkat ang pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Darating kami sa loob ng 5 minuto. So, rather na sila ay magtatambay dyan, isasarado natin. So, sila ay maglalakad sa kalsada or sasakay sa kanilang mga mobile at ang pinaka-bottom line, palagi sila may mga radyo. Sinabi ko sa kanila, dapat laging may nakikita na pulis. Kailangan ang pakiramdam ng tao, laging may pulis dito. Nararamdaman ng mga tao na safe ng kapaligiran kahit saan Metro Manila, kahit saan magpunta, okay naman. Okay ang palakad ng mga gobyerno natin, mga kapulisan, ayos naman. Mas maganda-ganda naman maraming kapulisan. Nakikita naman natin yung mga pulis dito. Responsive naman sila, active naman sila na nag-aayos ng mga traffic natin dito sa lugar na to. So today, June 5th, 2025, I was walking to the mall, Samora, Market, when some kids grabbed my phone and then scampered away. And the police respond very quickly, immediately. In a very short time, they helped me track the kids down, make sure that they did not escape, and then make sure that my property was returned to me properly. And just want to let you know that it's very professional response, very helpful, and
BGC Taguig is still a great place for foreigners, Filipinos, everyone involved. So that's what I would like to say. Thank you to the BGC Police. tayong effort ginagawa ng LTO, ng mga stakeholders sa mga sinayang natin. Katulad yan, yung venue, yung oras na sir. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Kahit para pumunta sa Mr. Profession, kahit hindi ang lahat. Maraming salamat sa project mo. And then, maraming salamat sa PLE, sa LTO, at syempre kay Barangay Captain Jenny Neves. Napakagandang project ng PLE LTO, ang theoretical driving course. Marami po silang natulungan at natulungan na. So, I hope na mag-continue ang ganitong project dahil po malaking bagay ito sa mga taong gustong matuto mag-drive. May umagang namasdan, bumiti na ang pag-asa, sa umagang anong ganda. God. Every substance na meron drinking and may mga addictive na mga kanyo. Bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Prostitutor, pagkatong, issue, word. Para sa mga kabataan na maging future leaders kasi sila yung mga junior high school grade 10 students na ganito officer ng batch nila. So lalo na yung sinilect ko ng PNP ng Tinupak, marami silang matutunan. Lalo ma-share nila ito sa mga classmates nila. At yung mga kumakaliwa, relatives, tutuloy. Ang lahat tungo sa pagmudlan at ating itanghal bagong lipunan. Bagong lipunan. Recently lang po yan, noong February lang nangyari yan. February na April meron. So, Dito ka tayo, tulit mga rito. Sa picturean mo to. Ayos naman po. Nauli naman po agad yung lumapit po kami, humingi kami ng tulong. Kasi po, inaano rin po namin na nakuha din po yung gasis agad kasi po yung anak ko ay mayroon de edad. May dala rin po akong baby nung time na ngayon. Huminabon kami, kaya humingi po agad ako ng tulong sa barangay, pati po sa pulis. Natulungan naman po agad kami. Tapos pag-medical po yung anak ko, nailapit naman po agad namin. Pagkatas po namin mag-file ng case, natulungan po kami ng mga pulis na pumunta sa court para po ma-file agad yun na bigyan po ng justice agad yung nangyari sa aming mag-iina.
Noong May 31, 2025, bandang 8:30 ng umaga, nagsagawa ang Revitalized Police sa Barangay Team 5 ng feeding program sa Pio Pedroso Mangahan Compound, Barangay Talondos, Las Piñas City, sa pangunguna ng aming team leader na si PSSG Franklin Balmeo. Nakipag-ugnayan muna ang RPSB sa mga lokal na opisyal ng barangay, kabilang na dyan ang aming kagalang-galang na Burgeye Captain Arnold R. Reyes at sa iba pang mga Burgeye elected official ng Barangay Talondos, Las Piñas City upang talakayin ang mga layunin sa gaganapin ng programa. Nagsagawa rin ang RPSB ng ugnayan sa mga Homeowners Association na kung saan gaganapin ang feeding program at tinalakay ang mga paghahanda na gagawin para sa programa upang maisakatuparan ng maayos at magawa ang mga layunin ng programa. Naging matagumpay ang nasabing programa katuwang ang mga Homeowners Association sa pangunguna ni Mrs. Jeshel Abusejo, HOA Secretary, at napakain ang humigit kumulang sa 100 na mga bata, kabilang na dyan ang mga may kakulangan sa timbang or malnourished. Ginawa ang programa na ang pangunahing layunin ay mapalakas ang pangangailangan sa nutrisyon ng mga bata, lalo na sa mga may panganib sa malnutrisyon. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat at sustansyang pagkain, ang layunin ay makatulong sa pag-unlad ng kalusugan, pag-iisip, at pag-aaral ng mga bata. May bagong silang
Kunin ko na. Yun! Thank you. Dahil sa tulong niyo, okay na. Salamat. Okay po. Maraming salamat sa Southern Police District dahil sa maayos ninyong pagpapatupad ng batas at sa inyong pagtupad sa inyong tungkulin. Nakikita namin kaming mga mamamayan, sumasaludo po sa inyo dahil kahit papaano nagkaroon po ng magandang ang inyong ginagawa. At higit sa lahat, alam po namin, hindi basta-basta ang inyong trabaho. At higit sa lahat, kami nagpapasalamat sa inyo ng buong puso at pagmamahal at pagsaludo sa inyo. Kaya sa atin mga kababayan, huwag po natin isipin na ang lahat ng kapulis ay may ginagawang masama. Ang isipin po natin yung may magandang ginagawa at huwag nating lalahatin ang ating kapulisan sa mga negative
na iniisip po natin. Huwag natin idadamay ang ating mga kapulisan sa mga gumagawa ng hindi magaganda. Dahil ang sabi nga, hindi naman lahat ng tao ay gumagawa ng masama. Meron at meron natitira pa rin sa PNP na may pagmamahal, may delikadesa at higit sa lahat, may pusong naglilingkod. Kaya kung kailangan nyo po ng police assistance, hindi nyo na kailangan pumunta sa mga pulis. Bagkos, i-dial nyo lamang ang 911 at aaksyon ang ating kapulisan sa loob ng 5 minuto.